Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinitalakay pa rin natin yung mga nawaqid al-Islam at tatalakay na natin yung mudaharatu al-musyrikin al-muslimin. Ang pakikipagtulungan sa mga musyrik laban sa mga Muslim. At mainam na matalakay ito kasi ito isang bagay na may kinalaman unang-una, hindi lang sa akida, unang-una sa akida, pero hindi lang dito ito nagtatapos. Maaring nangyayari ito sa lipunan mismo o nangyayari sa personal na pakikitungo ng mga Muslim sa isa't isa. Merong Muslim, may kaaway ni Muslim, hingi ng tulong sa kuffar, sa mga kabrad niya, sa fraternity. Kufur yun. Kagaguhan yun. Kaya may malaking panganib yung pagsali sa mga samahan na katulad ng mga fraternity na naghahangad dito na maging kapalit ng kapatiran sa Islam. At ginagawa nga talaga nila itong kapalit ng kapatiran sa Islam. Isa lang yun sa maraming mga dahilan kung bakit ito pinagbabawal. Nabanggitan natin ito nung nakaraan. Na kabilang sa mga dahilan dito, syempre, ang kasaysayan ng mga fraternity. Ito nga ay nanggaling sa mga samahan o brotherhood ng mga crusaders nang hangad ay pumatay ng Muslim. Kung matino kang Muslim, hindi mo gagawin yun. Alam mo, doon galing yung samahan na yan, tapos sasali ka pa. Tapos samahan ng Muslim, ayaw mong makisama. Aktibong-aktibo ka doon sa fraternity nyo, pero yung masjid ninyo, gutay-gutay, hindi ka man lang makapag-ambag. So meron talagang problema. Isa pang sinabi ng ulama, sinabi ni Ibn Hazm, kad alimna anna man kharaja an daril Islam ila daril harb faqad abaka anillahi ta'ala. Nalalaman natin, sakto tinatalakay natin yung hijrah. Tinatalakay natin yung hijrah doon sa sira, di ba? Sabi ni Ibn Hazm na nalalaman na nating lahat na ang sino man na umalis sa bansa ng mga Muslim patungo sa bansa ng mga muharibin, ng mga kalaban ng Islam, ay tunay nga na tumakas din mula kay Allah. Kasi ano naman niyang gagawin niya doon? Katulad nga ng kinukwento ko sa inyo doon sa sira, yung tinatalakay na nating hijrah, mayroong mga Arabo, mas ginusto nilang manirahan sa Amerika. At yun, nagpakakumpar na sila. Kaya ngayon makikita ninyo yung resulta ng kanilang mga ginawa. Ang mga inapo nila, kupar na rin. O meron man sa kanila nagpapakilalang Muslim, for the sake of identity na lang. Dahil Arabo, kailangan Muslim. Kaya sila nagpapaka-Muslim na lang kunwari o nagpapakilalang Muslim, pero ang laman ng kanilang mga pananalita ay puro kawalang pananampalataya. Meron pa nga dyan mga tao, mahuhusay sila, magsalita, magagaling mga tuwiran. At saan ba nila nakuha yung kanilang mga ganyang mindset? Doon sa mga ninuno nila na umalis sa bansa ng mga Muslim para tumira sa bansa ng mga kuffar. At bandang huli, ano pang aasahan mo sa mga yun kundi tumulong sa kuffar? Na nga yung tao na gumagawa nun, aalis sa bansa ng mga Muslim, tutungo sa bansa ng mga kuffar para doon na manirahan. Maaring siya ay abot na sa sukdulan na lumalayo nga siya kay Allah. Wa an imamil muslimin, at siya ay lumalayo sa pinuno ng mga Muslim, wa jama'atihim, at lumalayo sa jama'an ng mga Muslim. At hindi ito marapat. Kasi sinabi ni Allah sa Surah At-Tawbah verse 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ang mga mananampalatayang lalaki at babae, sila ay awliya ng isa't isa. Sila ay awliya ng isa't isa. At ang pagiging wali
kung sa pakikitungo ng mga tao sa isa't isa, ito yung pinakamataas na antas, kumbaga. So, bukod pa doon sa Khalil na yung parang best friend, yung wali, mataas ito na antas ng pakikitungo ng Muslim sa kapwa Muslim dahil ang wali, kakampi, ang wali, taga-suporta, ang wali, isang tao na matapat sa iyo. O iniuukol mo rin naman sa kanya ang iyong pagkampi at ang iyong katapatan. Fasahha bihada anna man lahika bidaril kufri wal harbi mukhtaran muhariban liman yalihi minal muslimin. At ito nga yung mangyayari sa sino man na mas pinili niyang sumama o sumali sa mga hindi mananampalataya, manirahan, mamuhay, kasama sila sa halip na sila ay sumama sa mga mananampalataya. So malinaw nga rito na sino man ang umalis sa mga Muslim para tumira sa lugar ng mga kuffar, napakamapanganib nito. Ito nga ang sukdulan dito. Maaring umaalis na nga rin sila sa Islam. Maaring umaalis na nga sila sa Islam. Pero depende nga. Depende pa rin. Kung doon sa lugar ng mga Muslim, inaapi ka at tutungo ka sa lugar ng kuffar na hindi naman kalaban, o maaring hijra nga yun. Pero ito iba. Wala ka naman problema doon sa lugar ng mga Muslim, alis ka sa lugar ng Muslim, mahina yung signal. Yung mahinang signal, sapat bang dahilan yun para umalis sa lugar ng mga Muslim? Posible naman. Kung yung signal ginagamit mo sa kabutihan, pero kung yung signal di mo naman ginagamit sa kabutihan, problema yun, sablay yun. O kaya umalis kayo sa lugar ng mga Muslim kasi hindi nyo kasundo yung mga Muslim doon. Sa iba't ibang personal na dahilan, posible rin, inshallah. Bawa, yung tatay nung kambal, napahiya sa akin, pinalis sila rito, problema nyo yun, wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman doon. Matagal na niya pinapahiya yung sarili niya. Tapos, nung pinahiya ko siya, parang big deal na masyado. Siya ang nagdulot ng ganun sa sarili niya. Sisihin niya yung sarili niya bago niya sisihin ng iba. So dito nga, sukdulan nito, yung mukhtaran muhariban liman yalihi minal muslimin. Mas pinipili niya yung mga kalaban kaysa sa mga kakampisanan niya ng mga Muslim. Fahuwa bihadal fi'l murtad. Sa gawain na ito, siya ay nagiging murtad. Siyempre nga, pinag-aaralan natin ito hindi para maghusga. Pinag-aaralan natin ito para matutunan, mababalaan ng ating mga sarili tungkol dito, una at higit sa lahat. At mababalaan na rin ng iba, inshallah. Dahil ang layunin ng kaalaman, raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli anil akharin. Ang alisin sa ating mga sarili ang kamangmangan at alisin sa iba ang kamangmangan. Ngayon kung ayaw ng iba ng pangangaral, kasi sabi nila napapahiya sila o bahala sila sa buhay nila. Yung sinabi ko kay Ali, hatol ko yun. Hindi ako nakikiusap sa kanya. Kaya ang sinabi ko sa kanya, huwag ka lang sumagot dito, gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Hatol yun sa kanya. Kung sino mang kakausapin niyang matino, yun din yung sasabihin sa kanya, umuwi na siya. Pero ayaw niya eh. Mas gusto pa niya yung magliwaliw. Yun, tinan mo, dadali niya yung pamilya niya sa bayan. Wala naman sigurong masama kasi doon pa rin kayo nakatira kay Yunus, di ba? Pero tinitingnan ko kayo doon, hindi naman pala kayo nagsasala ng jamaa doon. Ba't di kayo magsala ng jamaa doon? Sayang yung pagkakataon. Pag magsasala? Magjamaa kayo, sayang yung chance, inshallah. Yung asawa niya, hindi naman obligadong sumama sa jamaa. O di iwan niya yung asawa niya, tablayin niya. O teka,
May iba pa bang pwesto doon, pwedeng doon kami magsala? Kasi musal lang nga niyan, liit, di ba? Maliit nga eh. Pero sayang kasi yung di ba, pag-usapan yun, inshallah. Sayang yung jamaa. Magsala kayo ng jamaa, inshallah. Hindi lang si Ali yung ganyan. Actually, maraming ganyan umaalis sa lugar ng Muslim para tumira sa kuffar kasi hindi niya kasundo yung Muslim. Eh ngayon, napahamak tuloy, napasama tuloy yung kalagayan nila. Wag ganun. Hindi natin ginagawang batayan ng pananatili natin sa pamayanan ng mga Muslim ang pakinabang. Katulad nga ng sinasabi, di ba? Wag niyong isipin kung anong pakikinabangan niyo sa sino man. Ang isipin ninyo kung ano ang maiaambag ninyo sa lipunan. Huwag niyong isipin ng papakinabangan ninyo sa lipunan, ang isipin ninyo yung maiaambag ninyo sa lipunan. Ganun lang. Pero itong mga nga na ito, problema talaga ito. Minsan din eh, yung mga Muslim na umaalis sa lugar ng mga Muslim, yun nga, bukod pa sa sitwasyon na inaapi talaga sila doon, merong mapang-api na pinuno sa isang bansang Muslim, kaya alis na lang sila, papunta sila ng ibang bansa. Sukdulang mapunta sila sa bansa ng mga hindi Muslim. Ang marami talaga sa mga ganon na gumagawa, wala eh, mga gusto lang din ng kagaguhan eh. Kaya nandun sila sa bansa ng mga kufar. Minsan, na lang eh, sinasadya silang alisin talaga ni Allah. Hindi nila magawa yung kagaguhan na gusto nila. Kaya sinasadya na lang na palayasin sila ni Allah sa bansang Muslim para hindi sila magkalat doon ng kasamaan. So, sukdulan na siya ay nagiging murtad. Lahu ahkamu al-murtad kulluha. Lahat ng hukom sa murtad ay maaring ipataw sa kanya ng pamahalaang Muslim. At ito na yung kahulugan ng farak al-jamaah. Diba? Ang mga hadith, maraming hadith yun eh. Yung tumutukoy dun sa firakul jamaah, yung paghiwalay sa jamaah. Hindi ito nangangahulugan na umalis ka ng al-hijra, tumira ka ng bayan, humiwalay ka na sa jamaah. Hindi naman. Pero tinutukoy dito talaga, ito, yung ganito. Kumbaga, tinalikuran niya si Allah, tinalikuran niya yung mga Muslim at tinalikuran niya ang jamaah. Wala siyang ugnayan, kinakalaban pa niya. Sukdulan na maari pang nandun nga siya sa ibang jamaa, pero dinidigma naman niya yung jamaa na pinanggalingan niya, na wala namang dahilan. Maaring mangyari yun. Yun ay hindi kufur. Hindi yun kufur. Yung kahulugan ng firakul jamaa na nasa mga hadith, hindi siya kufur, pero sa antas na ito, kumbaga, tutungo na siya sa mga lugar ng kufar. Parang kabaligtaran nito ng hijra. Naghijra ka para tulungan ng mga Muslim. At ito naman, lumikas, umalis sa mga Muslim para tumulong sa kufar. Sa totoo niyan, nang sinakop ng Amerika ang Afghanistan, maraming mga sundalo doon. Tataka kayo, apelyido ng Muslim. Ayun na nga sila. Andun na rin sila sa sundalo ng mga kufar, pumapatay ng mga Muslim. Kahit magpakilala pa silang Muslim, wala talaga. Yun ay kufur. At si Allah ang pinakamaghahatol sa kanila. So kabilang sa mga hukom sa ridda, maganda matalakay natin ito. Masingit natin ito ngayon. Min wujubil katli alayhi, matakudira alayhi. Obligado na siya ay mapatawan ng parusang kamatayan saan man o kailanman ito kayang magawa sa kanya. Pwede siyang arestuhin. Pwede siyang hulihin. Kasi itong murtad na ito, ibang klaseng murtad na ito talaga. Di ba? Maaring merong murtad na hindi naman papatawan ng parusang kamatayan. Hindi na hahabulin ng mga Muslim. Bawa nga niya doon sa sira, yung iniluluwa ng lupa, hindi na yung pinatay ng mga Muslim. Pero maaring mayroong magmumurtad na yun nga makikipagtulungan sa mga kuffar, lumikas siya sa mga kuffar, tapos ibubunyag niya yung sekreto ng mga Muslim, yun ay maaari ng patayin o patawan ng parusang kamatayan. At kung hindi siya mahuhuli, kumbaga nakatakas na siya, hindi siya maaresto,
sa estado ng mga Muslim, ito rin yung pwedeng ipa-assassinate. Kahit sinong bansa, gagawin nila ito. Amerika, mayroong lumikas, may tumakas ng Amerika, eksperto na nuclear scientist, papapatay nila yun kahit magtago pa yun sa kalagitnaan ng Russia. Ipapapatay nila yun. So normal ito, nakalakaran. Kaya minsan may mga usapin sa Islam, apologetic masyado yung mga Muslim eh. Jihad, apologetic masyado yung mga Muslim. Sukdulan na nawawala na yung tunay na essence ng jihad. Sabi nila, ang jihad pwede lang pag merong pagtatanggol ng Muslim ang sarili. Hindi ganun. Ang mga sahaba sila ang sumalakay. Pero syempre, nauna na silang pininsala ng kuffar. Hindi na sila nasa anyo ng pagtatanggol. Hindi katulad doon sa Badar, sa Uhud, sa Ghazwatul Khandaq. Sila na ang sumalakay. Sa Tabuk, sila ang sumalakay. Sa Makkah, sila ang sumalakay. Sa Hunain, sila ang sumalakay. Yung Persia at Roma, sila ang sumalakay. So hindi tayo apologetic sa mga bagay nito. Malinaw, merong digmaan kasi. Bagaman merong mga terorista sumasalakay sa hindi dapat salakayin, mali talaga yun. Kahit tayo, dinidigma natin sila eh. Kaya hindi tayo dapat apologetic pagdating sa jihad. Ipangaral natin ang totoong jihad. Nang sa gayon, mauunawaan ito ng tao. Nang jihad ay walang pinagkaiba sa anumang uri ng pakikibaka. Yan nga lang tayo, hinahangad natin sa jihad ang mapangalagaan ng karapatan ng mga tao. Sa kanilang relihiyon, buhay, yaman, sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga karangalan. Yun ang layunin ng jihad. Hindi pagharian ng mundo. Hindi para manggahasa. Hindi para mangulimbat ng yaman ng ibang tao. Hindi para mangalipin. Katulad ng ginagawa ng mga terorista. So pwede na itong patawan ng parusang kamatayan. Pero syempre ang Estado, ito tinatalakay natin na ito, ang Estado ang magpapatupad nito. Hindi yung grupo ng mga Muslim. Hindi grupo lang naman. Halimbawa, dito, may mga umalis dito, papapatay ba sila ni Manong? Hindi rin. O mag-uutos man ng gano'n si Manong, hindi rin natin susundin. Hindi rin natin susundin. Kasi wala namang estado ng mga Muslim. So, parusang kamatayan, una. Actually, itong mga ito, may kinalaman dito sa pagkawala ng kanyang mga karapatan na pinangangalagaan ng Muslim. Una na niyang tinanggal ang kanyang karapatan sa relihiyon, o mawawalan na rin siya ng karapatan mabuhay, at mawawalan na rin siya ng karapatan sa kanyang yaman, at mawawalan na rin siya ng karapatan sa kanyang karangalan. Ibig sabihin, pwede na siyang hiyain, ipahiya. Kumbaga sa mga Muslim, mapakilala na siya ay traidor sa mga Muslim. So pwede na rin mangyari ang ganoong bagay. So nga, wamin iba hati malihi, pwede nang gawing halal ang kanyang yaman. Ibig sabihin, sasamsamin ng gobyerno ng mga Muslim ang kanyang yaman. Isisequester, kumbaga. At nangyayari yan talaga. Kahit sa ibang bansa, kung merong halimbawang tinatawag nila na enemy of the state, ang gagawin nila, una ipipreeze nila yung kanyang mga bangko, yung kanyang mga pera sa bangko para hindi niya mawi-withdraw o hindi niya matatransfer o hindi mawi-withdraw ng iba. Tapos yung kanyang mga property, maaaring i-hold yun ng gobyerno, imbestigahan nila dahil maaaring naroroon yung mga ebidensya ng kanyang ginawa. Parang nangyari ngayon sa Pogo. Diba? Sina Alice Guo, tinira lahat yun ng gobyerno. Kasi sila ay itinuturing na nakalaban ng gobyerno. So ganito rin, kapag meron ng itinuturing na kalaban ng Estado ng mga Muslim, ganito rin, ipapatupad ito. Actually, napakaganda ng batas sa Islam kasi napakabilis. Kagabi, may pinapanood kaming pelikula, yung Godzilla. Kakaiba siya na pelikula. Hindi katulad yung ibang Godzilla, mga wasak lang si Godzilla. Yung Shin Godzilla pinalabas ng 2016. Ang na-highlight doon, yung red tape sa gobyerno. Nandiyan na si Godzilla, lumalabas na sa dagat. Yung gobyerno ng Japan, nagdedebate pa rin kung ano yung gagawin.
Kaya nando na yung si Godzilla, di ba, laki-laki no, nasa gitna na siya ng Tokyo, hindi pa sila makapag-desisyon anong gagawin. Pero sa Islam, ito yung isang malaking factor kung bakit matagumpay yung mga sahaba. Walang red tape. Baga napakadali na ma-desisyon na ng mga bagay-bagay. Kasi konti lang ang nagdidesisyon talaga. Yung khalifa lang at yung kanyang syura. Pero kung sa demokrasya yan, lahat pagbobotohan. Tignan nyo ang daming sa demokrasya eh. Bukod dun sa botohan, di ba, sa eleksyon, meron pang tinatawag ng mga plebiscite. Plebiscite, pagbobotohan ng mga mamamayan yung isang bagay. Bawo yung huling nangyari, di ba, sasama ba sa ARM o sa BARM yung isang munisipyo? May ganun nangyari. Gusto ba nilang sumama? Yung Isabela sa Basilan, ayaw nilang sumama sa BARM. At pati yung dati pang issue yun, yung Sulu hindi talaga kasama sa BARM kasi masama pa yung loob nila na ba't pinalitan ng ARM ng BARM. Teritoryo na nila yung ARMM tapos binawi pa ng MILF. Kaya yun, natuloy na ngayon. May mga plebiscite pa. So lahat na lang ng bagay pagbobotohan, lahat na lang ng bagay pagmimitingan. Di ang tagal na desisyonan yung mga bagay-bagay. Ang tagal na desisyonan yung mga bagay-bagay. Pero sila noon, mashallah, yung mga sahaba, napakabilis nilang napagdidesisyonan yung mga bagay-bagay. Kaya magtataka kayo. Si Khalid bin al-Walid, tawid ng tawid sa pagitan ng Iraq at ng Syria. Pero kung dito yung ngayon nangyari sa Pilipinas, yung general, hindi makakapag-desisyon hanggat hindi e-epal yung Senado, yung Kongreso, human rights, at kung ano na pa. Pati animal welfare, yung nagbabantay ng karapatan ng mga hayop, papakialaman nila yun. Lahat yung papakialaman nila, lahat sila makikialam. Kaya yung labanan, yung gera sa Marawing, tutusin, kung sa Pilipinas, mabilis na nga nilang natapos yun pero mas mabilis pa sana yun sa totoo lang kung walang red tape o hindi nagpapaikot-ikot ang bansang demokrasya sa proseso nito. Marami silang sinasabi, kesyo para mapangalagaan daw yung karapatan. Pero sa totoo niyan, kung ang pinuno naman matuwid, pangangalagaan niya rin naman ang karapatan ng mga tao. Yun nga lang, masasama yung mga pinuno, tapos pare-pareho silang walang tiwala sa isa't isa. Nagbabantayan sila ngayon sa isa't isa na hindi makakakilos yung isa nang hindi pinupunan ng isa pa. Yun ang napakalaking mali. Kaya minsan, madalas, hindi talaga mainam din yung palaging palagi nagmi-meeting, inis na inis ako noon, yung lagi nagpapamiting sa Mercy, sa Mensahe, tsaka sa mga Islamic Center na napuntahan ko. Walang kwenta. Nagmi-meeting lang para sabihin ng boss, ako boss dito, sundin niyo ako. Tapos mayroong gustong magka-class, hindi ka marapat na boss, dapat ako. Tapos mayroong magre-reklamo, parang dito sa meeting natin, ganun na. Pag may sinabi si Manong, tataliwasin ni Torno, tapos lalala na naman pag si Ating nagreklamo na. Ganyan nangyari sa meeting natin Kumaga nasobrahan ng demokrasya. Ultimo, muntikan na, pati pagbabantay ng tindahan, gusto niya ipasa na naman sa iba. Hindi pwede na yung sobra-sobra sa demokrasya. So dito, balikan natin yung mga hukom na pwedeng ipataw sa nagmurtad, pwedeng samsamin yung kanyang yaman. Infisaku nikahihi. Pawalang saysay yung kanyang kasal. Bakit? Di ba? Ang Muslim hindi pwede magkakaroon ng asawa na hindi Muslim. Kung siya lalaki yung nagmurtad, lalaki. Yung babaeng Muslima hindi pwedeng makapangasawa ng lalaking hindi Muslim. Ako yung magmumurtad babae, ang lalaking Muslim ang pwede niya lang mapangasawa, Kristiyano o Hudyo. Yung murtad neither Jew nor Christian. So, talagang magkakaroon ng infisak, magkakaroon ng fisk, pagkakawalang saysay, pagpapawalang bisa ng kasal. Ganyan yung nangyari nga kay Fatima dito. Nagpakita na ng malinaw na kagaguhan
si Michael. Kaya pinawalang saysay na yung kanilang kasal. Yung Al-Huda gusto magari-harian sa La Union. Gusto nilang umepal. Hindi pwede. Si Manong ang wali ni Fatima nung sister. Siya yung magdedesisyon doon. Siya yung pinaka may karapatan doon. Gusto nila nakikialam dito sa Al-Hijra. Ayaw nga nila tumira rito eh. Gusto nila tumira sila rito. Para may meron silang say, meron silang pagkakataon na magbigay man lang kahit papano ng kanilang opinion. Wala nga, hindi nga sila taga rito eh. Itinakwil nga nila ito eh. Tapos pagka may ganong mga mangyayari, pupunta sila rito na para bang silang pulis pangkalawakan, magtataguyod ng katarungan. Hindi pwede. Hindi pwede. Yun ay bagay na dapat malinaw sa sinumang namamahala o namumuno na Muslim. Yung tinatawag nila, lagi nyo naririnig sa balita yan eh, sovereignty, soberanya ng tao o ang Estado ay mayroong kalayaan sa mga desisyon nito na hindi pwedeng pakikialaman ng ibang bansa. O yung mga ganon, pwede na yung huwag kayo sumali sa mga ganon. Huwag na kayo sumali sa mga ganon. Actually, nangyari yan eh. Tinay sa Davao, yung Mercy. Yan ang gusto nila eh. Pagharian yung buong Davao City na walang mangyayari doon. Liban na lang na alam nila o may pahintulot nila. So dito hindi pwede. Oo, may kiisa tayo kung karapat dapat naman makiisa. Pero sa ganun, as gusto pa nila, pinuno nila, babae. Ano ko, gago? Magpapailalim ako sa babae na wala namang alam sa akida. Yung si Lavinia. Hindi pwede. Magkakamatayan muna kami bago nila ako mapagharian. Walang nangyari. Hindi yung Al-Huda. Umaasta na lang na may presence pa rin sa La Union. Pero buhay pa sila, patay na sila sa totoo lang. Pera lang ang nagpapatakbo sa kanila. Pero malasakit sa da'wa, malasakit sa relihiyon ni Allah, malasakit sa mga Muslim. Wala, negosyo lang. Negosyo lang ang kanila. Di ba? Baka may pamigay pa nila yung... Ngayon yung Al-Huda, tagapagmana nila, yung Al-Faruq. May pinaplanong araw sila na papatay yung eskwelahan. At ang nakikita ko niyan, si Sam pagbalik dito, gagawin nilang mufti ng La Union. Basang-basa ko na yung mga gawa nila. Kung si Sam, pakikitunguhan ko. Pero sila, depende. Kung magbabago sila, pwede, inshallah. So ganito yung murtad, yung pakikitungo ng Estado sa kanila. Iba pang mga katulad nito. Yung panghuli, lian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabra'a min muslimin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya tinalikuran kahit kailan ang sinuman sa mga Muslim. Liban na lang na ginawa niya ito alang-alang kay Allah. Katulad ng nangyari doon sa mga nagpaiwan doon sa mga sahaba na nagpaiwan sa Ghazwatut Tabuk na hindi sila sumama. Di ba? Sina Ka'b bin Malik at iba pang mga katulad nila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, hindi sila kinausap bilang pagdidisiplina lang sa kanila. Pero, nananatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang wali at sila'y nananatili, kumbaga na, wali rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito insyaAllah. Kasi itong usapin niya ito ng Mudaharatul Musyrikin, pareho itong nami-misinterpret sa parehong extreme na interpretasyon. Sobra-sobra na umabot na sa ridda at sobrang kulang na umabot na rin sa kumbaga, yung sobra sa pakikitungo sa mga Muslim. So umabot na sa ridda, di ba? Sukdulang labanan yung mga Muslim. At sobra namang hindi pagtulong sa sobra-sobrang pagtulong sa kuffar na umabot na sa ridda. At sobra-sobra namang hindi pagtulong sa kuffar. Trato niya sa kuffar, kaaway na. Lahat-lahat. Ultimo magulang niya, trato niya kaaway. Katulad nga yung nababanggit ko sa inyo palagi. Yung kambal doon sa Saudi Arabia, pinatay nila yung magulang nila. Dahil ayaw silang payagan na sumama sa ISIS. Sinong gago makaisip? Nung baliw lang yun. Kaya nga tuwang-tuwa ko nung nabalitaan ko na finally,
pinugutan na ng ulo yung dalawa na yun. So sana nakapagbalik loob lang sila. Sana nakapagtauba pa sila. Pero ganun pa man, sa mga ganung kaso kasi, magtauba man yung tao, tuloy pa rin. Kasi ang kasalanan niya hindi lang dun sa pinatay niya. May kasalanan din siya sa Estado. At hanggat ang Estado ay umiiral, magpapatupad dito, may karapatan itong magpatupad ng batas bilang pangangalaga nga sa kung ano man ang pinangangalagaan ng Sharia. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.